what's up mga ka-low-mutes? Yan, holiday ngayon, hindi Sunday. Pero syempre kahit holiday, dapat birthday. So yun guys, samahan nyo kami. Meron tayong i-feature ngayon na kaibigan natin, somewhere in Cavite. Mamaya ipakikilala natin sa inyo kung sino ang ating featured presentation ngayon natin sa Low-Mutes TV. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre, babatiin muna natin ang mga nagpapa-shoutout na kaibigan natin. Syempre, nandyan si Michelle Ayes, yan. Si Reynaldo Kaakoy ng ENC Mini Aviary. Tapos, sino pa? Si Arnel Picadiso, yan. Shoutout po sa inyo, mga kaibigan natin yan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Syempre, nandiyan din si Marvin Okuma. Si Chris, sino to? Chris Mar Metante. Yan, mga kaibigan natin na laging tumututok sa ating channel. At si Hilson Soliman. At nandyan din si Edwin Entina. Si Glenn Ramas. Yan, maraming salamat po sa pagtutok palagi dito sa ating channel. At abangan nyo tong video na to guys. At para makita natin kung ganong kalulupit ang mga ibon dito. Clue, bigyan ko kayo ng clue. Malulupit daw ang mga green personata dito. Kaya samahan nyo kami. Tara na. And out! Yon! What's up mga ka-low-mutes? Nandito na tayo sa ating location. Siyempre, nandito tayo ngayon sa Imus, Cavite. Yan, at nandito na tayo sa location. Silipin natin yung mga alagang ibon ng kaibigan natin para makita natin kung anong mga materialis ba yung mga nandito. Ang balita ko ay naka-selective breeding itong kaibigan natin. Kaya tignan natin kung anong mutation ang kanyang mga tinatago at anong mga linyada. So halika guys, samahan nyo kami. Silip na tayo sa ibunan. Pakilala natin kung sino ang ating featured presentation para sa ating video ngayong araw na to. Tara, samahan nyo kami and out! Yon guys, andito na tayo sa ibunan ni Sir Boston, ang MDC Aviary sir, no? Yes, sir. Yan, so ito mga pala guys, si Sir Boston. Ano yung totoong pangalan mo, sir? Sir, ako nga pala si Muller de la Cruz. Yun, Muller de la Cruz. Kasi pangalan ni sir sa FB na ginagamit niya ay Boston. So yun, sir, pasyal mo naman kami dito sa iyong aviary. Yes, sir. Ito po. Dito, sir. Dito, sir, sa side na to, dito po lahat, sir, yung mga, mga breeding stocks ko. And then, most probably, sir, yung mga breeders ko rito, galing po mismo kay, kay JCH mismo, kay Sir Jerry Habal. Kasi ever since 2009, na kami ni Sir Jake, magkakilala na kami. And then lahat ng mga stocks niya before, kumukuha ako sa kanya. Then until now, meron din po ako sa kanya mga stocks like itong mga green perso, itong mga wild type niya. Ito galing mismo sa kanya rin. As din ito na rin mga na-produce ko. Mga produce. Yes sir, ito na yung na-produce ko na rin. Then ito rin po, may mga na rin ako dito. Yung mga painakay na rin. Yes sir, ito may mga painakay na rin ako dito sir. Yan. Yan. Solid. Yes sir. Ito mga weeks pa lang to. Weeks pa lang sila. Weeks pa lang yan, sir? Yes sir. Grabe, weeks pa no? lang, lalaki. Ang lalaki, tsaka halos fully wind na, no? Fully wind na Galing. sila. Yan. Mga weeks pa lang yan. Then, actually may bumababa na rin sila pa isa-isa. Then ito yung ito yung parents mismo. Ang bilis, no? Sir. Mabibili sila, mabibilis at saka malalakas silang mga inakay. Yan, ito. Ayan. Bali lang GCH na breeder meron ka ngayon dito, sir? Sa ngayon, sir, meron po ako ngayon dito is 2 pairs, plus meron pa ako dito pa. Mga nasa flight pa, Yes, sir? sir, sa mga nasa flight. Actually, yung mga ang naging, ang unang-unang linyada ko before is blue. Mga blues ni Sir Jake Habal. At bali nandun siya ngayon.
Bali, yun nga, bali gagawa ulit ako ng panibagong project for the next year para dyan sa Blue Series na yan. Then, Nakaabang na para sa yes, Blue sir, Series. nakaabang na. Then other than, meron po ako dito mga wins nila. Yan, mga anak na po nila yan. Yan, mga ano na to sir, pag going 2 months na to eh. Grabe, no? Going 2 months na sila. Parang hindi 2 months. Actually, nasa mga ano to eh. Yan, pag going 2 months na, then ito, may mga iba pa akong mga breeders dito, like yung mga Project Lutino, ito rin. Yan, mga Project Lutinos ko yan. And then also may dilute din ako. Ayan, mga Project Dilute ko rin. Yan. Mga next in line na yan, sir, sa breeding. Yes, sir, mga next in line na yan. Actually, hiniwalay ko siya kasi pinag-prepare ko pa lang sila. Kumbaga, getting to know each other pa lang sila. Mga ilang breeder ang target mo by next year? Actually, sir, ang target kong breeding is sa mga hanggang 25 pairs. 25 pairs. 25 pairs talaga. Most of them are mga green series na. And then blue series. Then the rest, yan. Mga variety na. Siguro yung 5 pairs siguro mga variety na yun. Pero most probably mga green and tsaka blue series ako ng mga personata. Napakaganda naman kasi talaga ng perso, sir, ano? Yes, sir. Oo. Talaga, isa ka dun sa na-in-love sa mga perso. Actually, sir, yan ang first love ko. Nung nag-ibon ako, nung newbie ako, Perso talaga agad. perso na talaga. Napakaswerte mo naman, sir, at JCH agad yung nahawakan mo Yes, sir. materialis. Dahil ang balita ko, sir, napakahirap daw kumuha ng ibon kay JCH dahil meron siyang sinusunod talaga na breeding cycle. Yes, oo. sir, may breeding program, may breeding cycle si Sir Jake. Hindi agad-agad basta nakapag-out ng ibon. Hindi Kaya basta-basta. isa ka daw, sir, sa napakaswerte talaga. Hindi naman masyado. Oo. So parang shortcut ka na, sir, papunta kay JCH dahil JCH pure yung mga linyado mo dito, di ba? Yes, sir. So yung guys, kung meron kayong mga kailangan na materyales, lalong-lalo na mga JCH line, legit JCH line ng mga ibon dito ni Sir Mueller. Kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga pang-out dito, kung meron, kasi baka iipunin pa ni Sir para sa breeding, ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir sa video na to para kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga pwedeng i-out ni Sir, direct niya siyang mai-message. So yun guys, maya-maya kita-kita tayo sa Usapang Ibon serye. Ma-interview muna natin ang background ni Sir para sa konting kwento-kwento ang ibon. So mag-iikot muna ang ating camera and out! Yan! What's up mga kalungots? Yan, Usapang Ibon serye naman tayo. Siyempre, kasama pa rin natin si Sir Mueller ng MDC Aviary. Siyempre, dito yan sa Imus, Cavite. Ulitin natin kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga ibon na pwedeng i-out ni Sir. Nasa description po ng video na to ang link ng Facebook ni Sir para direct nyo po siyang may message. Yan, magandang hapon po, Sir. Magandang hapon, sir. Ayun, laging katanungan ngayon sa atin dito sa Lomits TV. Ganong katagal na po kayo nag-iibon? Since 2009, sir, nagsimula na ako mag-ibon. Bale, ano lang ako, pet lang muna. Then after that, natuto akong mag-breed ng mga ibon by nung nakilala ko si Sir Jake Habal, Sir Jeric Habal. Doon ko siya nakilala. And then after that, nung natuto ko sa kanya about sa pagbe-breeding,
doon na ako nag-focus sa breeding. Kasi more on breeding hobbyist ako eh. Oo, yun ang ano ko. Then after that, more on personata mga ginagamit ko. Mga perso kasi first love ko taga personata talaga. So, panahon pa yan, sir, ng Philippine Pet Finder, Yes. di ba? Kaya talagang Yes, parehas PPF. kami. Halos PPF. magkaparehas kami, halos magkasabay kami ni sir ng pag-uumpisa ng pag-iibon. Wala pa sa Facebook noon, ito mga hobby natin, napakahirap pa. Wala pa talagang bentahan ng ibon ng mga Wala. panahon na yan, sir. Wala pa. More on hobby lang Hobby lang. talaga. Kung may bumili, okay. Oo. Kung wala, di okay, Okay lang din. Okay lang At din. saka napakamahal ng ibon noon. Yes, napakamahal. Sobra, Philippine Pet Finder pa talaga noon. Yan, dyan, pag may mga kilala kayong mga mag-iibon na inabutan ng Philippine Pet Finder, maltitindi at malulupit na mag-iibon yan talagang, legit hobbyist talaga. Yes. Kaya wala silang pakialam sa dumami, kumonte yung ibon, basta meron silang inaalagaan. Yes, sir. Yan. Yeah. So, bali, 2019, nag-start ka na talaga ng breeding, sir. 2009, sir. 2009? Yes, sir. 2009, nag-start na ako ng breeding. Second quarter ng 2009, nag-alaga muna ako. Alaga lang. Ate, ang alaga ko lang muna nung una, sir, fisher eh. Oh, Fisher. Green at saka blue fisher. Then, galing yun sa kaibigan kong kung tawagin natin sa Philippine Pet Finder o PPF, si Aladdin. Yan, si Aladdin ang nagbigay sa akin nun. Pero alaga lang muna, alaga lang. Then, nung nakita ko na okay, maganda, okay siya, nag-try akong pumunta sa Lipa, Batangas kasi may kasama na ako sa opisina, nakakilala si Sir Jeric Habal. Na-introduce ka kay Sir Na-introduce Jerry. ako doon. Na-introduce ako kay Sir Jeric Habal. O kilala natin sa JCH. JCH. O Jake Habal. Doon nga ako na-introduce din. Doon ako namangha na itong mga personata na to, doon talagang wow. Ganda talaga. Doon ko nakita talagang solido. So, na-inlove talaga ako nung talagang na-inlove ako. Personata talaga. Then after that, kumuha ako ng mga materyales sa kanya. Yun, ginamit ko, inikot ko ng inikot. Hanggang sa yun, dumami rin yung mga personatas ko na galing din sa kanya. Yun ang storya nun. So, sir, sa ano naman, paano ka napasok sa pag-iibon? Paano ka, meron bang kakaibang istorya? Bakit bigla kang nag-alaga ng mga ibon? Nayaya lang. Nayaya lang talaga ako. Kumbaga na, nung una wala eh. Kasi nung that time na yon, nung 2006, nasa abroad ako. Nasa abroad ako nung nasa Middle East. Then, nung bumalik ako ng 2009, nayaya lang ako na, sige, sabi ko, tingnan ko. Try lang. Kasi nagbe-breed ako ng manok. Nagbe-breed ako ng manok. Focus naman ako sa manok nung that time. Nagbe-breed ako. Then, nung nakita ko naman na, why not? Di try natin. Sakto na gusto mo Sakto naman. naman, nagustuhan ko. Pero na-inlove talaga ako sa personata talaga. Tsaka konti na adjustment mo, sir, kung nagbe-breed ka ng manok. Yes, sir, Kasi konti halos na. parehas lang talaga sila eh. Yes, sir. Almost hindi na Halos the same, di ba? The same lang naman. The same lang naman sa pagbibigay mo ng vitamins, pag-aalaga, ganun din. Pares na pares lang talaga. Pares lang din. Kasi pares na ibon lang pares naman ibon din. eh. Oo, yun lang naman ang ano dun eh. Tapos, sir, siyempre, wala ka pang kaalam-alam nun nung nag-start ka sa pag-aalaga ng ibon. May mga naging mentor ka ba na nagturo talaga sa'yo habang tinatahak mo yung journey mo sa pag-iibon? Actually, sir, marami na din. Ang una nagtuturo sa akin yan, na tawagin ko si Aladdin, ang pangalan niya si Francis Aguilar, na taga BF. Then, second niya, sina Sir Jake Habal, Sir Jeric Habal. And third, yung taga Pampanga, na si Randy Reyes. Yan, kasi si Randy Reyes naman, sa Pampanga naman siya. Doon ko naman siya nakita ng mga personata rin na hindi nalalayo sa mga personata rin ni Sir Jake. Kaya doon nag-acquire din ako ng mga personatas niya. Kumbaga nag-outcross naman ako ng ibang linyada. Doon ako sa tatlong tao na yan, doon Doon ka talaga natuto. Doon ako natuto. Sa mga diskarte na talaga sa pag-breed. Yes. Doon ako natuto talaga. Sir, dito sa ibunan mo, may mga ginagamit ka bang patuka, vitamins sa pag-breed mo? Actually, sir, ang ginagamit ko lang naman na vitamins sa pagbe-breeding ko, yung Egg 1000. Egg 1000. Yan lang. Egg 1000, then yung
Yung kulay green natin na ano dyan, yung Essential. Essential na kulay pulang takip. Yun lang ang gamit ko. Yun lang. Sa patuka mo, sir, may special ka bang patuka sa mga alaga mo? Patuka, ano lang, more on canary ko tsaka white meal. Ganun lang. Pag mga naka-flights, African mix ako. Pero pagka naka-breeding talaga, ganun lang. Pag breeding ako, sir, more on canary ako. Canary tsaka white millet ako. Yan ang gamit ko. Plus, inahaluan ko pa sila ng mga other source of food like mga pellet, munggo. Yan ang ginagamit ko. Ano yung hilaw, sir, yung munggo? Yes. Yung bago sa pandinig natin yan, guys. Pwede nating itry yan sa mga ibunan natin. Talagang may bago na naman tayong natutunan. Sabi ko sa inyo, every aviary visit, may kanya-kanyang diskarte. Meron tayong pwedeng mapulot na pwede nating gawin sa ating mga aviary or sa ating pag-aalaga para kung maging effective, go lang natin yan. Yun, sir, bago sa akin yung munggo. Ano yun, once a week mo siya binibigay? Ano siya, everyday ko binibigay. Everyday din? Everyday. Bali, ang ginagawa ko, naglalagay ako sa kanya ng 5 pirasong munggo. Plus 5 pirasong pellet. Yan. Kasi ang munggo kasi, isa another source of Protein, oo. Yan, kailangan yan. Kailangan niya especially sa mga breeders. Ano yun, sir, yung mga maliliit na munggo? Yes, sir. Munggo. Then after that, nag-ano ako ng gulay sa isang every week, twice. Twice a week? Kangkong at saka malunggay naman ako. Pero yun, hindi ko na Hindi mo na ginagayat-gayat. Direkta na kasi ang gusto ko kasi sa kanila, ibabalik ko sila sa natural habit Oo, nila. tama, Para tama. maisip nila na, uy, Parang nasa ano lang tayo. Yes, yun. Nasa wildlife lang talaga nasa sila. wildlife. Kaya ganun ang pagbigay ko ng ano. Tama ng mga kasi gulay. pag nasa wild naman sila, lumilipad lang yan, ngumangat-ngat, nililipad na nila ulit sa pugad nila di ba? Dadali na nila sa pugad nila. Yun, ang galing, ang galing. Talagang natural breeding din talaga, sir, yung ginagawa mo. Yes, sir. Natural breeding. Pati sa sa pagkukuha ng mga breeder mo, natural pairing ka rin karaniwan. Usually, sir, nagda-natural pairing ako. Minsan nagpo-force pairing. It depends on Sa gusto mong sa gusto ko. gawin. Oo. Meron ako, sir, meron akong gustong ibon na kailangan mapapalabas ko na ganito. Gagamit ako ng force pairing. Doon, medyo may konting sakripisyo doon eh. Pero at the same time, yung pag nagawa mo naman, na-fulfill mo naman yung mas maganda. Mas maganda talaga. Mas na-challenge ako pagka gano'n. Totoo naman. Yan ang kagandahan dito, sir, sa ibon. Talagang may certain limitation ka na gusto mong patunayan na kaya kong palabasin to. Yes. Yung mga ganitong klase ng mga ganong kakaganda. May mga naiisip ka na na ganito yung gusto kong palabasin, di ba? Yes, sir. At the same time, as a breeder, dapat na-fulfill mo na gano'n, kailangan gano'n ang Makakuha mo talaga. Makuha mo talaga eh. Ayun, kung di mo makuha, Biyak. biyak. Next project, di ba? project. Tama. Ganun lang. Kaya tama naman, sir, no? Isa dito na nagustuhan ko dito sa ginagawa mo, selective breeding ka eh. Ang gaganda naman kasi talaga ng mga materials mo. Kaya talagang walang duda na agad na maganda na. Yung ilalabas. Yes, sir. Talagang magpa-project ka na lang ng iba talaga eh, no? Yes, sir. Oo, ganun na tayo. Sa selective breeding kasi, for me, as a breeder kasi, mas naano ko yung mag-select ako ng breeding. Bakit? Kasi ma-monitor ko sila. Bawat isa. Kasi kung marami kang di naman ako sa kasi as a breeder din kasi ako, based on my opinion, pag marami kasi medyo nahihirapan. Mahirap i-maintain. Mahirapan na i-maintain. Tapos ako lang ang nag-aasikaso dito. Wala akong assistant. Ako lang talaga. Ako lang. Tsaka kagandahan din, sir, sa selective breeding na may maintain mo yung quality talaga. Yes. Kasi alam mo yung mga linyada mo eh. Yes. Kaya doon mo lang siya pinopokus. Kaya talagang, actually, hindi mo na nga selected eh. Talagang lahat na kasi yun eh. Selected na eh, di ba? Andun na lahat. Oo, nandun na lahat eh. Andun na lahat, oo. Kaya, yun ang ang kailang gandahan talaga na selective breeding talaga for me, on my opinion, mas namamonitor ko sila. Tama. Namamonitor ko sila ng isa-isa. Then nakikita ko kung anong sitwasyon nila. Kasi may sakit man o medyo may nakaramdaman ng konti. Doon nakikita ko Kita na sila agad. madali maalagaan. Yun ang ko doon.
Tapos yun, sir, baka meron kang gustong i-shoutout ng mga kaibigan natin na along the way, nakasama mo sa pag-iibon, mga kagrupo, it's your time para po batiin sila. Okay, siya shoutout ko nga pala yung ang mga kaibigan ko ulit, lalo na si Dan De Leon. Yun, isa yun. Number 1 yung pangalawa, si Delphine Ordonez. At saka sa mga sa family ko, sa De La Cruz family, Villanueva family, Igarta family, Pascua family. Shoutout ko na rin kayo. And then, of course, sa wife ko, sa dalawang bodyguards ko na lalaki, na malalaki pa sa akin. Sa shoutout ko si Carol, si Lance, tsaka si Luis. Yan. And it's also sa mga kasama ko sa Palex na company na nagtatrabaho ngayon. Yan, shoutout ko na rin kayo dyan. Tapos yun, sir, baka meron po kayong gustong ibigay na mensahe sa mundo ng ibon kasi maraming henerasyon na hindi dinaanan natin sa pag-iibon. Marami ng struggles, marami ng happiness, marami ng pangyayari na nakita na natin sa mundo ng pag-iibon dahil 3 dekada na halos kung tutuusin yung pag-aalaga na nasubaybayan natin yung pag-aalaga ng ibon. Baka meron po kayong gustong mensahe sa mundo ng pag-iibon, lalong-lalo na, sir, sa mga aspiring na gustong pasukin din yung mundo natin. Yes. Ang message ko lang sa inyo is just kung ano lang kaya ng bulsa ninyo, dun lang. Tama. Dun lang. Kung medyo may konting, may Sobra. go kayo sa mga magagandang mutations. Kung alanganin, dito lang tayo. Basta ang kung saan kayo masaya, doon lang kayo. As a hobbyist, as a breeder, ganyan lang. At continuous your passion lang. Tama. Passion lang naman. Ito, passion lang naman ito pag-iibon eh. Hindi naman ito basta, kung saan ka masaya, doon lang. Tama. Hindi tayo mag-stay ng gantong katagal sa pag-iibon kung hindi tayo masaya, di ba? Yes, sir, oo. Yes, sir, ito talagang masaya na talaga tayo ito ever since 2009. Talagang marami nang pinagdaanan. Nag-breed na ako ng mga Alpswa, nag-breed na ako ng ano-ano, lahat ng klaseng mutations, lahat ng mga klaseng lahat na nahahawakan ko na lahat. Sa perso lang talaga na in love. Perso lang talaga. Kaya kung nakikita ninyo, guys, kung nakikita nyo, bakit nasa taas ang nasa taas yung mga perso ko. Kasi sila para sa akin, sila ang pinaka-highest sa akin. Oo, tama. Highest sa akin yan eh. Yan ang pinaka-talagang love na love ko yan. Kaya para nakikita mo kaagad. Yan. Nakikita ko kaagad sila. Yan ang dyan. Yun, maraming salamat po ulit, sir, sa napakasarap na kwentuhan. Kulang ang oras talaga pag ang mga mag-iibon ay nagkakakwentuhan. Sobrang hirap tapusin ng kwentuhan. Pero mahirap, matay. Sobra. Talagang sabi nga, kapag nagkita yung dalawang mag-iibon, halos kulang ang isang araw kapag nagkakwentuhan. Kulang. Yan, sir, maraming salamat at na-share nyo po sa amin ang journey mo sa pag-iibon. Yes, sir. Thank you, sir. At sa mga na-share mo sa amin experiences. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you. At dahil po dyan, meron pong konting regalo sa inyo. Ang Lomutes TV. Yan. Isa yan sa dinaanan ni Sir, ang Lomutes. Pag-Lomutes dahil tagal na rin talaga nag-iibon ni Sir. From low mute, naging high mute. Tapos yun, Sir, baka may nakakalimutan ka pang i-shoutout. Shoutout kay Ninong. Ayan, Ninong! Maraming salamat po. Shoutout kay Daryl. Shoutout kay Geisha Avery, kay Yansky. Yan, lahat ng mga tropang mag-iibon. Kaya shoutout ko na kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kasi napakadami na. Pero lahat, basta ang lang natin is keep on breeding. Tama. Keep on breeding. And then keep happy na lang. Tama. Enjoy lang natin. Enjoy na lang sa pagbe-breed. Tasha, maraming salamat po ulit, sir. At napagbigyan niyo po kami na makabisit dito sa iyong napaka-humble na aviary at solid na mga linyadang JCH line. Thank you po. So, naulitin natin, guys, kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga materyales na ina-out ni sir, ilalagay natin ang Facebook link ni sir sa
video na to para direct nyo siyang may message. So, maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. Maraming So, salamat. paano guys? Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at pindutin mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So, hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipad! Dito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po and out!